Everyone, welcome back to my YouTube channel. For today's video ay pag-uusapan natin about sa may bagong update ni SSS sa kanyang website na kailangan natin mag-login gamit yung ating OTP. So, di ba kapag magla-login tayo sa website nila, merong OTP code doon. Paano kung nakalimutan mo na or wala na yung number mo na pagsisendan ni SSS ng OTP, di hindi ka makaka-login, di ba? Kasi nga, wala kang OTP code. So, ang gagawin natin ay alternative kung paano natin i-login or mabuksan natin online ang ating SSS online account at makapag-update tayo ng contact number para makareceive na tayo ng OTP. So, let's start. Nakikita nyo, ayun nga, kapag pupunta tayo sa may SSS online sa website nila, doon lumabas na kailangan ng OTP. So, ang gawin natin ay mag-login muna sa ating SSS online account, ilagay ang inyong username, password at i-login at ganito lalabas. So, ayan, so nakikita nyo, meron ditong one-time PIN at nakalagay dito yung number nyo. So, kung sakaling yung number nyo na yan ay hindi na updated or hindi na siya active at hindi nakaka-receive ng message or kung sakaling nawala yung number mo na yan or yung SIM card na yan, hindi ka makakakuha ng PIN. So, ang gagawin natin, may nakikita kayo dito sa ibaba, if your contact information has changed, please visit the nearest SSS branch to update your details. Or pwede tayo mag-set up ng TOTP for added security. So, yun yung gagawin natin. TOTP. Keeping your information current helps ensure the safety for your transaction. So, para makapag-set up tayo ng TOTP, i-click natin to at ganito lumabas, set up time-based one-time password. So, sa step 1, so yung time-based one-time password, TOTP, is a computer algorithm that generates a one-time password or OTP. Pero, sa cellphone natin yan. That uses the current time as a source of uniqueness. So, para magkaroon tayo neto, meron tayong step 1. Kailangan natin ng account verification. Ganito yung itsura, provide password. Then, step 2, QR code and secret key. So, magge-generate yan ng QR code and secret key. Next, authenticator app. Provide one-time PIN or TOTP. Then, step 4, authenticated. Successful TOTP setup. So, to generate TOTP, please enter your password and click the next button. You have limit of 5 attempts. The account will be locked after 5 unsuccessful tries. So, ayan, maglalagin lang tayo gamit ang ating user ID and password. Next, ito na yung step 2, QR code and secret key. So, ito yung instruction sa ibaba. So, sa instruction number 1 below, you'll find your generated QR code and secret key. For security purposes, please capture a photo of this screen to securely retain a copy. Next, download and install Authenticator app. For desktop or laptop users, pwede tayo mag-download ng Authenticator. For mobile device user naman, pwede tayo mag-download sa may App Store for iOS devices, Google Authenticator. Google Play Store for Android devices naman, pwede tayo mag-download ng Google Authenticator. So, ito ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ng Google Authenticator. So, gagamit tayo ng cellphone. Naka-share screen ako, punta lang tayo sa may Play Store since Android gamit ko. Punta lang tayo sa may search at i-search nyo lang yung Google Authenticator. Ayan. Ganito yung itsura ng Google Authenticator, yung parang asterisk. Tapos, since naka-install na yan, click lang natin yung open or kapag hindi nyo pa na-install yan, i-click nyo lang yung download. Tapos, mag-sign up lang kayo gamit yung inyong Gmail account. So, open natin at nakikita nyo, black. Kasi, for security yan. So, ang gawin nyo na lang ay mag-sign up gamit ang inyong Google account. Tapos, papakita ko sa inyo yung screen. So, ito yung sample. Ito yung magiging itsura ng loob ng Google Authenticator kapag nakapag-sign up na kayo gamit ang inyong Google account. May kita nyo may mga 6 na number dyan or iba't ibang number na nakadisplay at merong timer. So, yan yung Authenticator code. Yan yung ilalagay natin sa may SSS. Pero, bago tayo magkaroon yan, kailangan muna natin i-scan yung QR code na yan sa ibaba. So, diba sa instruction, sa number 3, set up na tayo ng time-based one-time password o TOTP in the Authenticator by scanning the QR code or manually entering the secret key. So, para mas madali, mag-i-scan na lang tayo ng QR code. Make sure naka-ready yung QR code nyo na nasa screen at ready rin yung inyong cellphone para sa pag-scan.
Para sa pag-scan, i-click nyo lang yung parang cross na yan or plus at automatic mag-open na yan ng camera. Tapos i-scan nyo lang yung QR code na nasa screen natin. After nyo mag-scan, automatic magdi-display na dito yung TOTP sa ating authenticator app. Kagaya niyan na naka-display sa screen natin. So yung code na naka-display dyan, automatic nag-change po yan every seconds. Kaya bawat pag-enter natin sa pag-login natin sa SSS ay iba't ibang code i-enter natin at makukuha lang natin yan sa may authenticator app natin since naka-connect siya sa may SSS website natin. Halimbawa na-connect na natin, i-click lang natin yung next at ganito lalabas. Ang sabi, enter the 6-digit one-time PIN generated by the authenticator app. You have a limit of 5 attempts. Will be locked after 5 unsuccessful. Since connected na ang ating authenticator app at SSS website, puntahan nyo lang yung code or yung authenticator app nyo at kunin nyo lang yung code doon ng SSS at ilalagay dito sa may one-time PIN at i-enter dito at i-click yung next. So ito na yung sabi, you have successfully enabled the TOTP feature of your my.sss account. Should you need to reset it, kindly email usaptayo@sss.gov.ph. So, ayan. Mas mahirap kasi kapag nagkapali. Kaya, mas okay. Tama lahat ang input para wala ng email pa sa SSS. Kaya, ang gawin na natin ngayon ay i-click natin yung login at gamitin na natin ang TOTP feature ni SSS. So, ang gawin na natin next ay i-click yung login button na yan at magre-refresh yan at pupunta yan dito sa my form ng sign in to your account. So, ilalagay lang natin ang ating user ID at password. Tapos, sign in lang natin ulit at ganito lalabas. So, ayun na sa nakikita nyo, nag-display na dito ang ating time-based one-time password. Pwede natin gamitin to get PIN. So, i-click nyo lang yung get PIN kasi kung sakaling hindi nyo to nagagamit yung one-time PIN through SMS kasi nga wala na kayong access sa number na to, ito nagagamitin natin. Gamit na yung time-based one-time password. So, click lang natin yung get PIN at ilagay lang natin yung PIN na nakadisplay sa ating cellphone. So, after ma-enter, click lang natin yung login. At ayan na, successful na yung pag-login natin sa may SSS online account natin. So, next na gagawin natin ay mag-update tayo ng contact number sa ating SSS online account. So, gagawa ko ng separate video about sa kung paano mag-update ng ating contact number. Para magkaroon na kayo ng access kung sakaling nakalimutan nyo or mawala yung inyong TOTP. Pero make sure dapat nakasecure yung ating TOTP para every time na mag-login tayo sa may SSS ay hindi na tayo mamblema para sa pag-login. Kasi nga, ito na yung pinaka-kailangan ni SSS para sa ating pag-login sa kanilang online account. So, punta lang kayo sa YouTube channel ko para sa next tutorial kung paano mag-update ng ating contact number. Step-by-step process din yun. So, ayun lang guys. Hanggang dito na lamang yung vlog natin about sa kung paano gawa ng paraan ng ating OTP kung sakaling hindi nyo na na-access ang inyong phone number na nakalagay sa my SSS. So, kung may mga katanungan ka, mag-comment ka lang sa comment section ng video na ito. Subukan kong sagutin ang inyong mga tanong. Hanggang dito na lamang yung vlog natin. Maraming salamat po sa inyong panonood.